Sa relihiyon, ang pinag-uusapan na kaluluwa. At pag yan ay napahamak mo, wala ka ng paraan para mabawi pag nakuha yan ng demonyo. Sa isang pamilya po ba, pag hindi sila, katulad po, magkaiba po sila ng relihiyon, meron po ba silang tsansang maligtas o magsama sa buhay na walang hanggan? Alam mo kapatid, yung chance, hindi natin iniaalis yun sa lahat ng tao. Dahil yun bigay ng Diyos yung chance, yung pagkakataon o yung chance, yung oportunidad. Hindi inaalis ng Diyos yun sa lahat ng tao, kahit sa masasamang tao binibigyan niya ng chance Sa 2 Pedro, ganito sinasabi ng Biblia, sa 3 at versikulo 9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ano gusto ng Diyos, kapatid na Luz? Gusto po niya ang lahat ay magsipagsisi. Alin yung hindi niya gusto? Ayaw po niya na ang sino man ay mapahamak. Pag sinabi bang sino man, meron bang natatangi nun? Wala po, kasama po lahat doon. Ibig sabihin, gusto niya lahat ng tao maligtas. Opo. Patunayan natin sa 1 Timoteo 2:4. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ayan. Ang gusto ng Diyos, kung siya tatanungin mo, lahat ng tao maligtas May chance sila kung tatanggapin nila yung katotohanan. Kasi sabi ng Biblia, gusto ng Diyos lahat ng tao maligtas. So yun ang chance, gusto ng Diyos Yung gusto ng Diyos, chance ng lahat ng tao yun. Sa Biblia, ang tao, lahat ng tao gusto ng Diyos maligtas. May chance. Kaya tayo maliligtas kung susunod tayo. Pero kung ayaw natin sumunod, hindi tayo maliligtas. Sa 2 Tesalonica 2:11-12, ganito nakasulat. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Hatulan ng Diyos yung ayaw sumampalataya. Basahin natin ang 1:8-9 na 2 Tesalonica. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Pag ayaw mo ng sumampalataya, ayaw mo sumunod, hindi ka maliligtas, kapatid. Pero yung pamilya mo may chance yun. Kaya lang, sumunod sila. Hindi pwede na mananatili sila sa mali, ayaw silang sumunod sa tama, ayaw nilang makinig, tapos ligtas pa rin sila. Hindi natin pwedeng biruin ang Diyos. Ang Diyos ay isang kapangyarihang sinusunod at pinagpapasakupan para tayo maligtas. Pero kung ayaw mo, tumatanggi kang pasakop sa Diyos, tumatanggi kang sumunod sa Diyos, mahirap ang kaligtasan doon, kapatid. Hindi pwede yun.